And ito guys, nakita natin na parang ano no, parang addict na addict in a good way, workaholic no. Parang workaholic na yung iba sa inyo, and in the future guys, parang ganun pa rin. Kung ano yung pagka-addict nyo sa trabaho, pagka-addict nyo sa mga pangarap nyo sa buhay, mananatili pa rin yan in the near future mga kapiksi. Kasi sa future naman, ayaw nyong, parang nakakulong na kayo dyan, no? Ayaw nyong mawala sa inyo yung mga pinaghirapan nyo. Syempre, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is past, present, future. Ito yung ating timeless reading mga kapiksi para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Libra. Alright, so Libra guys, kayo ay represent ng Father of Wands sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So yung spread dito sa baba guys ay ang inyong past energy or ang inyong foundation ng inyong story mga kapiksi. Wow! So, very nice, very positive yung inyong past energy. I'm sensing na yung iba sa inyo, guys. Parang merong isang tao na nagpabago ng inyong buhay. Meron dito presence ng Earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra, or this may be your energy as well. Mga kapiksi ko, meron kayong ganyang sa inyong natal chart. Pero in your recent past, mga kapiksi, parang wala kayong ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Ang naging focus nyo talaga, ang naging focus ng attention nyo is puro kaperahan, trabaho, hanap buhay, negosyo, investment, kung ano man yung pwede nyong gawin para maging stable yung buhay nyo, para umasenso kayo, para umunlad kayo, and hindi naman kayo nabigo. Eto guys, parang feeling ko pinag-ugatan din nito is yung buhay nyo sa inyong past, no? I mean, nung inyong pagkabata. Probably yung iba sa inyo pwedeng laki sa hirap. Marami sa atin ganyan, mga kapiksi, isa na rin ako dyan. Laki sa hirap, ganyan, na parang, and yun yung ano no, proud tayo doon, especially mga Pinoy, na laki sa hirap, kaya yung mga challenges, pagsubok, no, lalo na kung talagang mapait yung inyong kabataan. Kaya talagang pag lumalaki ganyan, nagiging ano nyo siya, nagiging motivation nyo siya na gagawin ko ang lahat para umasenso yung buhay ko, hindi ko hahayaan na mag-suffer yung mga anak ko, kagaya ng mga sufferings na na-experience ko. So, ganon. May mga ganong peg kayo, mga kapiksi, and hindi naman kayo nabigo kasi talagang in your recent past, naging successful kayo sa pagtataguyod ng inyong buhay, and tinatamasa nyo pa rin siya until now, mga kapiksi. Sa inyong present na sitwasyon, hindi pa rin, kumaga, hindi nasasayang yung mga effort nyo, hindi nyo binabaliwala, hindi nyo nilulustay, kumbaga. Pero nakikita din natin sa inyong present situation na may mga problema and may mga challenges na pinagdadaanan din kayo sa inyong buhay, mga kapiksi. And wala namang wala namang, marami kayong paghihirap guys, marami kayong hinaing. Pwedeng to guys, no, parang feeling ko yung iba sa inyo, parang merong ibang tao na hindi maintindihan yung ginagawa nyo. Pwedeng mga anak nyo rin, parang yung iba parang nasusumbatan kayo ng mga anak nyo na kasi nga naging workaholic kayo, career woman, career man, ganyan, na parang nawawalan kayo ng time sa mga anak nyo. Excuse me. Parang yun yung sakripisyo naman na pinagbabayaran nyo kasi wala kayong masyadong time sa pamilya nyo. Kasi nga puro trabaho, negosyo yung iniisip nyo, and sometimes yung oras, yun yung malaking bayad, 'di ba? Na kailangang isakripisyo. And for some of you, parang may nagtatampo sa inyo, nagtatampo yung
parang feeling ko mga anak ito or anybody, baka yung partner nyo or specific person na parang sinasabi na wala ka ng time sa akin, puro ka ng trabaho, puro ka na lang buhay, kabuhayan, ganyan. So, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng away, especially kung yung trabaho mo taking too much of your time, lalo na kung let's say for example, manager kayo, nasa managerial position kayo, mataas yung position nyo sa trabaho, ganyan, o kaya naman negosyo, 'di ba? Business owners, yan talaga mga hands-on. So, syempre, require talaga sa inyo na buusan nyo ng 100% ng inyong attention yung trabaho or negosyo, na yun yung ikinatatampo naman sa inyo ng inyong mga taong malalapit sa buhay nyo, mga anak nyo or asawa nyo, ganyan. So, kailangan nyo lang ng work-life balance, mga kapiksi, balansehin nyo, ganyan. And ito guys, nakita natin na parang parang addict na addict in a good way, workaholic, no? Parang workaholic na yung iba sa inyo, and in the future guys, parang ganun pa rin kung ano yung pagka-addict nyo sa trabaho, pagka-addict nyo sa mga pangarap nyo sa buhay, mananatili pa rin yan in the near future, mga kapiksi. Kasi sa future naman, ayaw nyong, parang nakakulong na kayo dyan, no? Ayaw nyong mawala sa inyo yung mga pinaghirapan nyo. Syempre, sino ba naman yung gusto na diba, mawala yung mga pinaghirapan natin. So, ganun. Kaya iniingatan nyo siya. Kaya hindi rin kayo babanjing-banjing. Kumbaga, hindi rin kayo nagiging complacent. Talagang work. Kung nag-work hard na kayo before, you'll even work harder in the future. Mga kapiksi, parang naka-cage na kayo dyan sa ganyang habit. It's good and it's bad then at the same time. Kapag wala na kayong, sabi ko nga, oras, no, na mag-happy, mag-enjoy kasama ng pamilya, syempre dapat kinoconsider nyo din yun, mga kapiksi. Kahit na ba sabihin natin na ginagawa ko yan para sa kanila, pero yes, nagagawa mo yung mga financial obligations mo sa kanila, pero meron ka ring emotional obligation sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. So, doon sa bahaging iyon, kailangan medyo maging present ka, no? Maging present ka para sa kanila, mga kapiksi, kasi baka hindi nila maintindihan na ginagawa mo yun para sa kanila. Alright? Kumbaga communication lang, no? Para magkasundo kayo and all ganyan. So, yeah. Anyway, this is a very positive energy guys, kasi talagang yung kabuhayan mo, tuloy-tuloy ang pamamayagpag mo hanggang sa future. So, i-mind mo na yan. Mind masaganang buhay, mind magandang buhay, mind stable na pamumuhay, ganyan. So, yeah. So, you're living your dream. You will live your dream, mga kapiksi. Yung mga pinapangarap mo dati, pangarap mo lang, lahat yan matutupad guys. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, Libra. Shuffle natin to para sa inyong additional message. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024 guys. Mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong
February, no? Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course until February 29, mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, Libra, napakaganda ng mga additional message for you. Clear your space and brilliant idea. So, ito, cleansing ito, guys, no? Especially kapag masyado na kayong stress, pagod-pagod, ganyan, feeling nyo, punong-puno na kayo ng kanigahan. Kailangan nyo mag-cleanse, mga kapiksi. Maraming pamamaraan ng pag-cleansing, guys. Kayo na lang yung magsaliksik. Pero yung pinaka-the best, guys, talaga is paliligo sa tubig dagat, guys. Kasi yung mga tubig dagat yan, mga bodies of water, meron yung natural cleansing properties. Kaya, kung mapapansin nyo, let's say for example, meron kayong kasamaan sa trabaho, di ba, nag-VL sila, vacation leave, tapos nag-beach sila, naligo sila sa tubig dagat. Pagbalik nila sa trabaho nila, di ba, parang fresh na fresh sila. That's because na-cleanse kasi sila. So, yung mga kanigahan natanggal sa kanila. So, ganun din kayo, guys, kung malapit naman kayo sa mga bodies of water, samantalahin nyo kung may pagkakataon, di ba? Kung wala naman, maraming pamamaraan, guys, ng pagki-cleanse. I-search nyo lang kung ano yung pinaka gusto nyo doon. And eto, guys, brilliant ideas, no? Kung meron kayong mga naiisip na idea, most of the time, galing yun sa inyong mga gabay. Okay? Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So, yung mga ideas natin, guys, di ba? Pag nasa isip lang natin sila, hindi tayo magtitake ng action, wala ka ring makikita. So, dapat, kapag may mga idea kayo, kapag may mga plano kayo, important na sinasabihan nyo siya ng action para makita kayo ng resulta. And kapag nag-take action kayo, dapat sinasabayan nyo din sila ng positibong mental diet para mas lalo kayong makakita ng positive results. Okay? So, yeah, sobrang ganda ng reading nyo, Libra. Comment down below if naka-resonate kayo. Kung story nyo ba to, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.